Okay, so ito yung Poco F7 Pro at nakakatuwa lang to kasi yung ibang mga phones ngayong 2025 sobrang pili lang yung upgrades kumpara sa last year's model nila. Pero dito, meron tayong upgrade sa halos lahat ng aspeto. Mas malakas pang performance, mas malaking battery, mas in-improve pang display, mas mabilis at mas secured na fingerprint scanner. Kahit yung software and yung warranty support, in-improve din nila. Pero syempre, hindi lang magagandang bagay ang pag-uusapan natin dito. Ilalatag ko rin sa inyo yung mga cons, pero bago yon, subscribe para maka 500k na tayo. Follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok at click mo lang yung link dyan sa description sakaling maisipan mong bumili. Okay, so syempre start na kaagad tayo sa performance since eto naman lagi yung panlabang feature ng mga Poco phones. Actually, ganun pa rin naman yung diskarte ng Poco para dito. Mautak pa rin kasi ginamit ulit nila yung flagship chipset nung nakaraang taon. Naka 3 nanometers na Snapdragon 8 Gen 3 itong Poco F7 Pro and Matic na isa na naman to sa pinakamurang phones na may ganitong SoC. LPDDR5X and UFS 4.1 na rin yung RAM and storage dyan. Mapa 256 or 512 gigs yung storage na kukunin nyo. Pareho ng 12 gigs yung memory niyan. Sayang nga lang kasi walang 1 terabyte ngayon. Pero gets din naman na for most people, more than enough na yung 512 gigs. Ang Tutu benchmark score ay mahigit 1.8 million points din. So definitely flagship killer na naman to pagdating sa performance. Very smooth, very responsive paggamit ko. No lags, swabe lahat pag naglilipat ako ng mga apps. Sinubukan ko ring mag-multitask. Kahit may floating windows, okay pa rin. So mamaniin lang talaga nito yung mga everyday apps natin. For gaming naman, meron akong 4 games na sinubukan. Gagawa rin ako ng dedicated game test video para dito. So abangan nyo rin yon. Subscribe and comment down below kung anong mga games ang gusto nyong makita. So dito muna tayo sa 4 na games. Mobile Legends, ultra na yan out of the box. Over 100 FPS din on average as expected. Call of Duty Mobile, available ang 120 FPS mode sa multiplayer. 119 FPS din on average, so very smooth tayo dyan. Battle Royale, 90 FPS din on average and wala rin namang delay sa gyro. Tapos para naman sa mga graphic intensive games, sinubukan ko ang Genshin Impact, highest preset, 60 FPS mode, and very playable din naman. Expect frame drops pa rin syempre, lalo na kapag nagbibitaw tayo ng skills, tapos sabay-sabay pa. Also, may pagkakataon din na parang nalilimit tayo sa 47, 49 FPS, but still, after 30 minutes of gameplay, 52 FPS pa rin naman yung nakuha natin dyan on average. So, very playable pa rin. At kung gusto mong ma-hit yung 60 FPS na average talaga, pwede mo pa rin namang babaan yung settings para doon. Then yung isang game pa natin ay itong Farlight 84. Ito yung settings natin para ma-enable yung 120 FPS mode. And sa una, over 100 FPS yung nakukuha natin dyan, pero kalagitnaan ng laro, umiinit na rin yung phone at nalilimit na rin yan sa 90 FPS. Dalawang games yung ginawa natin dyan at pareho lang yung resulta. So 90 plus FPS yung nakukuha natin dyan on average. Tapos pagdating sa thermals, sabihin ko lang na hinay-hinay din dapat kasi kung Mobile Legends and Call of Duty lang naman, walang problema, hindi umaabot ng 40 degrees dyan, pero sa mga graphic intensive games, umaabot din tayo ng 44, 45 degrees, kaya kung matagalang paglalaro yung gagawin mo, best pa rin kung gagamit ka ng phone cooler. Now, display naman, pag-usapan natin, almost same sa last year's Poco F6 Pro. So, panalong display ulit. Pero, may mga improvements pa rin naman. Same size, 6.67 inches at Flow AMOLED panel pa rin yan. So, andyan pa rin yung vibrant colors, deep blacks, excellent contrast ratio. But this time, mas manipis pa ng konti yung side bezels. At eto na rin siya kumpara sa more than 80,000 pesos na S25 Ultra. Hindi na rin gaanong nagkakalayo. 2K screen resolution pa rin, but tulad lang din ng ibang mga phones na may ganitong kataas na resolution, nakaset lang din to sa Full HD Plus out of the box. Pwede natin niyang iset sa W Quad HD Plus, but personally, para sa ganitong size ng phone, more than enough na sa akin yung Full HD Plus. Very sharp looking display na rin naman at mas okay na rin yan para mas makatipid tayo sa battery. Sa mismong picture quality naman,
wala rin akong marereklamo. Like I mentioned, maganda yung kulay. Kung gusto mong i-customize, pwede mo rin namang gawin yan sa settings. Sa akin kasi maganda na out of the box, so hindi na para baguhin pa. And na-enjoy ko talaga yung panonood dito ng animes like Solo Leveling, Sakamoto, and Dandadan. Bukod sa Widevine L1, may support din for HDR10 and Dolby Vision sa Netflix. So very enjoyable din dito yung mga movies na may Dolby Vision support like Army of Thieves and Day Shift. At nabanggit ko na lang din naman yung watching experience ko dito. Singit ko na rin saglit yung speakers. Dual speakers pa rin, malakas at klaro, lalo na para sa presyo, at nakakadagdag din talaga para mas mapaganda pa yung panonood natin ng content. Now, para lang iset ng tama yung expectations nyo, hindi naman siya kasing ganda ng speakers ng mga high-end flagships talaga, so sadyang goods lang para sa presyo niya. Outdoor visibility, wala rin tayong problema. Up to 1800 nits na yan at high brightness mode. And eto, mention ko lang din, napansin ko kasi sa Poco F6 Pro last year na may purple tint yung display na nagiging mas visible pa kapag mataas yung brightness or kapag ginagamit natin outdoors. And good news naman kasi walang ganong klaseng issue sa display nitong F7 Pro. As usual, 120Hz pa rin yung refresh rate, very smooth. Sinubukan ko na yan sa iba't ibang mga social media apps at no problems naman. Mabilis ding bumababa ng 60Hz kapag hindi na tayo nag-i-scroll to save battery life. Tapos up to 480Hz naman yung touch sampling rate. Maganda pa rin yung vibration motor na ginamit. Very satisfying yung haptic feedback kapag nagtatype ako. At ang nagustuhan ko pa, ultrasonic fingerprint scanner na yung ginamit nila. Madalas kasi optical sensor lang talaga ang ginagamit sa ganitong price at nakikita lang natin yung ultrasonic sensor sa mga high-end flagship phones like for example, S25 Ultra and Vivo X200 Pro. Mas secured to, mas mabilis at binago na rin nila yung pwesto para mas maging komportable kapag inaabot natin. Actually, nabanggit ko na rin naman to last time sa X200 series ng Vivo. Yung Pro version lang nila ang naka-ultrasonic. Optical sensor lang din yung ginamit sa non-Pro X200 kahit na more than 50,000 pesos yon. So, para makita yung ganitong klase ng feature sa ganitong price, good news talaga yan para sa atin at sana gayahin din ng ibang mga brands. Check natin saglit yung build at design. Premium pa rin naman since glass pa rin yung likod, naka-metal frames pa rin. Sa harap, Corning Gorilla Glass 7 eye protection which is better din naman compared sa Gorilla Glass 5 ng Poco F6 Pro. At meron pa rin tayo dyang full IP68 water and dust resistance. Medyo mabigat, mas magaan lang siya ng konti kumpara sa S25 Ultra. Though, ang galing lang din kasi kahit na mas malaki yung battery capacity nito ngayon, mas manipis pa rin yan kumpara sa last year's F6 Pro. In terms of looks, alam ko naman na karamihan sa inyo hindi nagustuhan yung bilog na camera island dyan. Talagang sinabi nyo yan sa akin sa comment section. Sa akin okay lang naman. Nagustuhan ko rin yung design na ginawa nila dito sa upper part and yung combo ng glossy and matte finish. May 3 colors na available, black, silver, tsaka blue. And para sa akin, pinaka-solid na yung kulay black. Okay, so usapang software naman tayo at meron ding na-improve dito. Well, unfortunately, marami pa ring bloatwares, so mag-uninstall pa rin tayo pagkabukas natin. At sa puntong to, medyo nakakapagod na rin ulit-ulitin yan. Mukhang kailangan na lang nating tanggapin pag nabili tayo ng Poco phones. So, ang good news naman, halos lahat pwede nating i-uninstall. Isang beses lang din nating gagawin yan. Tapos yung mga ads, pwede rin naman nating ma-disable. Tatrabahuhin lang talaga natin sa umpisa. HyperOS based on Android 15 na yan, out of the box. User-friendly interface talaga, easy to use, easy to navigate. Xiaomi Hyper Connect meron din for multi-device operations. Like for example, pwede kong i-connect sa Xiaomi Pad 7 Pro. Meron din tayong Gemini, Circle to Search. Maraming mga AI features dito and sumubok lang din ako ng ilan para mapakita ko sa inyo. Yung AI eraser nila, useful pero hindi pa ganun ka-perfect. Hindi siya yung sobrang linis at may mga pictures din na hindi niya talaga tinatanggap, but overall, pwedeng-pwede na at magagamit pa rin natin. Yung pag-remove ng reflections ang nagustuhan ko. Kasi nung pumunta kami ng Ocean Park and Philippine Biodome, syempre may mga glass walls yung mga hayop. Shoutout sa mga hayop dyan. So pag pinicturean natin, natural lang na may reflections yung kuha at eto yung nagagawa ng AI editor natin. I mean, hindi 100% ng reflections yung natatanggal niya, pero ang laking improvement pa rin at nalilinis niya talaga yung picture. And yung isa pang AI feature na tingin ko useful ay yung AI transcription kasi pwede rin dito kahit Tagalog. Record mo lang yung sinasabi mo at itatranscribe na yan. Tapos yung improvement naman na sinasabi ko dito sa software ay yung tagal ng software
software support. Kasi this time, 6 years na security patches na yung pangako nila at 4 naman na Android upgrades. Medyo big deal din kasi software support ang isa sa mga panlaban ng ibang brands kumpara sa Poco. So at least humahabol-habol na sila pagdating dito. And well, real talk lang, hindi ko pa rin masasabi na dahil dito, level na sila sa mga top brands pagdating sa software support. Hindi naman ganon. Unang-una, may history pa na kailangang tabunan ng Poco at meron pa silang kailangang patunayan dito at pangalawa, hindi rin sila ganong kadalas magbigay ng updates. So, good news na lumilevel na sila pagdating sa tagal pero pwede pang ma-improve pagdating sa dalas. Okay, so tulad nung bagong labas nila na Poco X7 Pro, 6,000 mAh na rin yung battery capacity nitong F7 Pro. At masasabi ko na isa rin to sa magagandang upgrades ng phone na to. Dahil kadalasan, ang comments sa mga Poco phones pagdating sa battery life, pwede na, sakto lang, medyo madaling malobat pagka heavy usage, pero hindi na ganon yung kaso dito. Nag-run ako ng PCMark battery test at nakakuha ako dyan ng 16 hours na screen on time. Para may idea kayo, yung last year's Poco F6 Pro sa parehong test ay nakakuha lang ng around 12 hours na SOT. Yes, may ibang mga phones na nakakakuha ng mas mataas pang SOT kumpara dito, kahit na mas mababa pa yung mismong battery capacity. So, hindi ito yung pinakamakuna talaga, but still, more than enough na to para sa isang araw na gamitan. Sa akin, pang 1 hanggang 1.5 araw na gamitan yan. So, hindi na rin talaga natin masasabi na madaling malobat. Yun nga lang, 90-watt charging na lang yung supported dito ngayon. Sobrang bilis na charging speed pa rin naman. Also, may kasama pa rin namang charger sa box, so hindi na natin kailangan bumili. Kaso nga lang, 120 watts na kasi yung Poco F6 Pro last year. So, this time, mukhang nireserve nila yung 120 watt feature para naman sa F7 Ultra. Sa camera naman, meron tayong 50 megapixel main shooter with OIS, 8 megapixel ultra-wide at 20 megapixels na front-facing cam. Bale, Light Fusion 800 yung sensor na gamit dito, tulad lang din sa Poco F6 Pro, pero kiniklaim ng Poco na mas na-improve naman daw yung image processing nila dahil na rin sa mas magandang SoC. So, eto yung mga photos na nakuha namin and yes, para sa presyo and lalo na sa early bird promo, maganda na rin talaga yung nakuha naming resulta. Sharpness andyan, good amount of details. Like I said, dala ko rin to sa gala at masasabi ko na satisfied ako sa mga kuha. Yung kulay okay din sa akin kasi hindi na siya yung sobrang tingkad, saktuhan na lang. Kahit yung 2x zoom, very usable din kapag maayos yung lighting. Actually, ang ganda rin ng ilang kuha namin dito. Yung ultra-wide camera nga lang ang hindi ko nagustuhan kasi kahit na maliwanag, hindi siya ganun ka-reliable at hindi rin ganun kaganda yung kuha. Ito pa yung ibang mga samples na nakuha namin. Sa videos naman, pwedeng kumuha hanggang 8K 24fps, pero 4K 60fps lang yung mga nirecord namin. Converted din yan to 30fps para mag-match dito sa YouTube video natin. At overall, goods din naman to. Yung kulay, yung details, hindi siya yung high-end flagship level na stabilization, but pwedeng-pwede na rin para sa less than 30K na smartphone. Ito naman yung mga photos gamit ang front-facing camera at hindi na para magpaligoy-ligoy pa. Isa rin to sa mga kahinaan ng Poco F7 Pro. Medyo soft yung kuha natin dito at limited lang din sa 1080p video recording. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco F7 Pro. Hanggang 1080p, 60fps pa rin tayo dito. So wala tayong 4K, wala tayong 2K. Naka 30fps lang din tayo ngayon para mag-match sa mismong YouTube video natin. And kung gagamitin mo lang naman to pang video call, hindi ka naman mahilig mag-vlog, pwede na. Pero kung gagamitin mo for vlogging, may mga phones na nag-o-offer na ng 4K resolution sa ganitong price. By the way, gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay na ba sa inyo yung video at kung okay din yung audio. Para sa iba pang mga features, dual 5G SIM but unfortunately, wala pa rin tayong eSIM support dito. Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, meron pa rin tayong IR blaster dyan at may heart rate monitoring feature din na kinumpara ko sa smartwatch ko at halos same lang naman sila ng resulta. Okay, so Poco F7 Pro. SRP nito ay 27,999 pesos para sa 12,256, 29,999 para sa 12,512. Pero syempre, meron pa rin silang early bird promo, so
pwede na lang nating makuha yan for 24,999 to 26,999 pesos. Hindi pa kasama dyan yung mga vouchers ng Shopee and Lazada. So, kung magkiklaim ka pa ng vouchers, mas mababa pa. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa may description at click mo na lang yan para makuha mo to sa promo price. At dahil nabanggit ko na rin naman yung magagandang bagay kanina, doon naman tayo sa mga cons. Limited lang sa 1080p yung front-facing camera at kailangan pa rin ng improvements. Yung ultra-wide, ganun din. Andyan pa rin yung mga bloatwares, yung kawalan ng micro SD card slot and headphone jack. Very common na rin naman sa mga phones ngayon. Wala pa ring bypass charging na matagal na nating nire-request at umiinit nga rin yung phone. So kung hardcore gamer ka, dapat ka rin bumili ng phone cooler. Now, nangangahulugan ba yan na hindi magandang phone itong F7 Pro? Definitely not, kasi mas marami pa rin tayong magagandang bagay na makukuha dito. Actually, nagustuhan ko rin talaga kasi marami-rami din yung upgrades na ginawa nila. I mean, sure, maliliit na upgrades lang din naman tong mga to, pero ang dami din kasi. Unlike sa ibang mga phones ngayong 2025 na minimal upgrades na nga lang, hindi pa sa maraming aspeto. Kaya konting-konti lang talaga. At mention ko na nga rin pala na 2 taon na rin yung warranty nito ngayon. Tapos meron pang free screen replacement within 6 months na big plus din dahil hindi lahat ng brands nakakapag-offer ng ganyan. Usually 1-year warranty lang talaga, and mukhang nagpapabibo sa atin ang Poco ngayon. Parang pinapakita nila na mas kampante na sila sa mga devices nila at sana nga wala talagang maging problema. Now, kung naka-Poco F6 Pro ka pa, obviously, hindi mo pa kailangang mag-upgrade dahil okay pa yung phone mo hanggang ngayon. Ang ganda pa niyan. F5 Pro ganun din, solid performance pa rin hanggang ngayon ang Snapdragon 8 Plus Gen 1. So yung mga naka-Poco F4 pababa ang mas makakaramdam ng malaki-laking upgrades dito sa F7 Pro. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Kung interesado kayo dito, click nyo lang yung link sa description. Para sa review ko ng Poco X7 Pro, click mo lang to. At para naman sa pinaka ng Poco ngayon na F7 Ultra, click mo lang to.